Unlock wisdom with Proverbs. Magandang hapon po sa bawat isa. Narito po tayo ngayon sa pag-aaral po natin dito sa Rema Pills. So napakaganda po ng na-impart po natin sa Book of Proverbs. Dito, nagkakaroon po tayo ng wisdom. Na-unlock po yung wisdom natin na mula sa Panginoon. At dito po, natakal po natin na pag-aralan ng ilan sa mga pastor po natin. Dito sa number 1, listen before you speak. Number 2, choose friends wisely. Number 3, avoid the path of evil. Number 4, be slow to anger. Number 5, guard your heart daily. Number 6, speak with gentle words. So, ang karugtong po ng po natin, nandito na po tayo sa pang-7 at pang-8. At ito po sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Lord para makatulong po sa atin. Siyempre, related po ito sa mga bagay na pwede po nating may apply. Hindi lang po ito sa buhay po natin, kundi sa ministry, sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Makipagbukasan po tayo dito sa Proverbs chapter 3 verse 9. Basahin ko po sa inyo, sabayin niyo po ako. Sabi po rito, verse 9, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga una mong bunga ng iyong ani. Dito po sa number 7, sabi niya po rito, honor God with wealth. Sa madaling salita, ano ba yung mga bagay na dapat po nating gawin para ma-unlock po yung wisdom na nagmumula sa Lord? Sabi niya po rito, number 7, honor God with wealth. Ibig sabihin po, kung anong meron po tayo, specifically, kayamanan na tinutukoy po ng Diyos, sa binasa po natin, kayamanan o pagmamayari na meron ka, ang sabi ng Diyos, gusto niya na in order na ma-unlock yung karunungan, yung wisdom na gustong ibigay sa atin ng Lord. Sabi niya, pinaparangalan o napapangaralan ang Diyos sa mga bagay na meron tayo. Nabanggit ko po kanina, ito po yung kung ano man yung yaman o kung ano man yung mga kasaganahan na meron po tayo. So, napaparangalan ba ang Diyos sa kung ano bang meron tayo ngayon? Kung ano ba yung yaman na meron ka ngayon, mga kapatid? So, hindi lamang po ito sa patungkol sa mga mayaman, hindi lang po ito sa patungkol sa mga bilyonaryo. Patungkol po ito sa ating lahat, sa ating mga Kristiyano. Gustong ibigay ng Diyos sa atin, pero in order na maibigay sa atin ng Diyos itong wisdom na ito, sabi niya, kailangan lahat ng meron ka, ina-acknowledge natin ang Diyos. Kasi naniniwala po tayo, lahat ng meron tayo, lahat ng yaman, lahat ng kasaganahan na meron tayo, alam naman po natin na ito ay nagmula sa Diyos. Ito ay galing sa Diyos. Ito ay galing sa ating Panginoon. Nakuha po natin. So, hindi ito nagiging basihan na dahil kung ano ba yung maliit na yaman mo, kung anong meron ka, or masasabing milyonaryo ka. So, hindi lang po ito patungkol doon. Patungkol po sa ating lahat. Hindi po ito patungkol sa laki o liit na meron po tayo. So, ang binabanggit po sa atin ng Diyos, from time to time, sa buhay po natin na natatanggap natin kung ano man yung mga bunga na meron tayo, ayon sa nabasa po natin, ang sabi ng Diyos, dapat napaparangalan natin ang Diyos. Honor God with wealth. Napaparangalan sa lahat ng bagay na meron po tayo. Pero syempre po dito, mahalaga po yung motibo. Ano ba yung motibo natin every time na nagkakaroon po tayo? So, maaari po magkaroon ng maling epekto yung mga bagay na meron tayo, at kapag hindi napaparangalan ng Ama sa kung anong meron tayo, so nagkakaroon pa rin po ng problema kapag hindi natin na-honor ang Diyos sa kung anumang meron po tayo. So, ang tanong ko po, sino po ba ang napaparangalan sa mga yaman po natin? Sino po ba ang na-honor sa mga kung anong meron po sa atin? Ngayon, kung hindi po napaparangalan ng Diyos sa kung anong meron po tayo, sa mga
sa mga pera o maging sa oras, kung ano mang meron tayo. At kung hindi man ito ang nagiging priority natin na mailaan, may honor ang Lord, ay syempre, magiging yung matitis yung mga bagay na ito. Kung sabi ko, kung hindi natin napapriority ang Lord sa kung anong meron ka, kanino natin in part, kanino natin nagagamit? So, sa makamundong bagay. At kapag nagagamit po natin ito sa mga makabundong bagay, nagkakaroon po ng epekto rin po sa atin, sa isang tao na hindi niya napaparangalan ng Diyos na kung anong meron siya. Ano pong nangyayari kapag hindi natin na-honor ang Lord sa anong meron tayo? May mga tao po, ang nangyayari po sa mga taong ito, nagkakaroon sila ng ibang pag-iisip. Hindi nagiging maganda ang mga decision making nila. Ang nagiging resulta nito, nagiging magulo yung mga sitwasyon na mga bagay na dapat nating gampanan, maging sa buhay man, sa ministry man. Kasi sabi ko nga po, kung hindi mo napaparangalan ang Diyos at napaparangalan mo to sa ibang bagay, sa makabundong bagay, hindi natin nakukuha yung wisdom na nagmumula sa Lord na pwede nating impart, pwede nating maitulong sa mga bagay, especially sa atin po. Sa po natin. So, ang resulta, kapag hindi natin na-honor ang Diyos sa kung anong meron tayong, kung anong yaman na meron tayo, nagiging magulo yung mga decision making po natin, especially sa ating pong mga leader na dinalaga ng Diyos sa mga simbahan, sa pagtuturo, sa pag-guide sa mga kaluluwa. So, nagkakaroon po ng mas maidadirect po natin yung mga tao. Bakit? Meron po tayong wisdom, knowledge na binibigay ng Lord, at matuturuan po natin sila ng maayos. So, ulitin ko po, mahalaga, ano ba yung nagiging motibo po natin kapag meron po tayo? Nagsiselebrate kung ano mga bagay, or every time na meron tayo, ina-acknowledge natin ng Lord. Kasi nga, alalahanin po natin, siya ang nagbigay, siya pa rin ang nagmula, siya pa rin ang nagpo-provide. Kung ikaw man ay nagtatrabaho, kung ano man ang task po natin sa buhay, lagi po nating alalahanin na maparangalan ang Diyos sa mga bagay na ito. Amen po. So meron lang po akong isang kwento, isang illustration. Meron pong isang magsasaka at nakabili po siya ng 2 maliliit na baka. So ang prayer niya sa maliliit na bakang ito, aalagaan niya ito hanggang lumaki, maging malusog at mapakinabangan niya. At sabi niya sa Panginoon, yung isa dito, Panginoon, na i-offer ko sa iyo. So, sabi niya, ang plano niya sa mga bakang ito, alagaan, maging malusog, maging in order na lumaki ito, is maparami niya. So, dumating yung time, kalaunan, habang inaalagaan niya po, dumating yung sa haba ng panahon, ang nagkaroon po ng problema itong magsasaka. Yung sa alaga niyang baka, yung isa ay namatay. Ngayon, nung namatay yung baka niya, syempre, isa na lang po yung natira. Amen po. So, dumating yung time, lumapit yung asawa niya. Tanong niya sa kanyang mister, sa asawa niya, ano ang gagawin mo sa natirang baka? Biglang tumahimik ng ilang segundo yung asawa niya. At ang sagot, sayang, yung baka pala ng Diyos ang namatay. So, may mga time sa buhay po natin, sa mga kung ano mang meron tayo, sa case nitong isang magsasaka, nakita po natin nung time na buhay pa, may option siya kung ano po yung i-offer niya, tama po. Pero dumating yung time, dahil namatay yung baka na isa na inaalagaan niya, bakit naging option niya na po yung wala na? So sa atin po, maaring maging magandang lesson din po sa atin po na pag minsan na what if yung i-offer mo dapat sa Lord ay nag-iisa na lang. So masasabi pa ba natin sa Lord na, Lord, i-offer ko pa rin kahit na ito na lang yung para sa amin, ito na lang yung ikabubuhay namin.
Pero ang sabi ng Lord, sabi niya, maging wise po tayo. Amen po. In order na ma-unlock po yung wisdom na binigay ng Lord sa atin, isa po dito ay gawin pa rin po natin yung nais ng Diyos. Kung ano mang meron ka, kahit pagminsan, kahit mawalan ka, pipiliin pa rin natin na gawin or i-honor ang Diyos sa kung ano mang meron tayo. Pero sayang, yung magsasaka, mas pinili niyang i-offer yung namatay na. Siguro, maaaring nasa isip niya, mawawalan sila. Amen po. So, isa po 'yun sa mga bagay na tinuturo po sa atin na napakaganda. Bibigyan tayo ng Diyos ng mga opsyon, kung ano yung mga bagay na ipaparating sa atin, i-reveal sa atin ng Lord, mensahe sa atin ng Lord. At regarding po dito sa pinag-aaralan po natin, makikita po yung mga motibo po na ginagawa po nating pagsaserve sa Lord. Pero in order na ma-unlock po yung mga wisdom na nagmumula sa Panginoon, sabi niya, from time to time, kung ano mang meron po tayo, siguro wag na po nating antayin na kung kailan ka yayaman, saka mo lang po natin ipaparangalan ng Diyos. So maganda habang kung anong meron po tayo ngayon, sanayin po natin na ino-honor natin ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na mas mapabuti pa, gusto ng Diyos na mas pagpalain pa tayo ng Panginoon. So, amen po. So, honor God with wealth in order na ma-unlock yung wisdom na nagmumula sa Panginoon. Amen po. So, dito po tayo sa number 8. Sa number 8, makipagbukasan po tayo sa Proverbs 16 verse 16. Verse 16, ang Kawikaan, sabi niya po rito, higit na mabuti ang magkaroon ng karunungan at pangunawa kaysa magkaroon ng pilak at ginto. Sa English, maganda po yung version niya po dito sa Easy English version. Sabi niya po rito, learn to be wise. Wisdom is better than gold. Choose to be intelligent. Intelligence is better than silver. So, meron po akong babasahin isang illustration po. Nakita ko po. So, napakaganda po ng lesson niya. Makuha po natin. At meron pong dito po sa kwentong ito, meron pong isang mayamang mangangalakal. Ang trabaho niya po, meron siya mga daladalang ginto, pilak, perlas, at naghahanap siya ng mga taong pwede siyang makipagpalitan o pwede niyang ibenta o bumili siya ng mga properties. One time, itong mayamang ito, habang naglalakbay, nakakita siya ng isang matanda na magsasaka. Ngayon, pinilit niyang kausapin, alokin. Kinausap niya, magandang araw po, kaibigan. Bakit ka nagpapagod nagpapakahirap sa initan? Sana kung mabibigyan mo ng pagkakataon na alokin kita, mas yayaman ka pa. Kung bebenta mo yung property mo, kaysa maghirap ka dyan sa tirik ng araw, kaysa magpagod ka sa tuwing umuulan at magpapakahirap ka, so mas maganda kung magamit mo yung talino mo kaysa maghirap ka sa mga bagay na yan. Alam niyo po, nakayuko lang po itong matandang magsasaka. At biglang sumagot sa isang mayamang nangangalakal kasi ino-offer niya, what if, sabi niya po doon sa magsasaka, kung gusto mo, ibenta mo na lang yung property mo at alokin kita ng ginto at mas mabilis ka pang yayaman. Mas gaganda pa ang buhay mo at hindi ka pa mahihirapan. Pero niya po, ang sagot ng isang magsasaka, sabi niya po, basahin ko po sa inyo, kaibigan, salamat sa inyong alok. Ngunit ang kayamanang taglay ko ay hindi mo kayang sukatin ng pilak o ginto. Sa bawat pagtatanim ko ng palay, tinuturuan ako ng Diyos ng pagtsatsaga. Sa bawat araw na ako'y nag-aantay ng ulan, natututo akong magtiwala. Sa tuwing ako'y nagpapahinga, binubuksan ko ang kanyang salita at doon ko natatagpuan ang tunay na kayamanan.
Ang karunungan mula sa Diyos ay nagtuturo sa akin kung papaano mabuhay ng may kapayapaan. At ang pagkaunawa ng kanyang daan ay nagtuturo sa akin ng tunay na kasiyahan. Hindi yan kayang tumbasan ng anumang inyong mga inaalok. Pagkatapos, bumalik po itong mayaman sa kanyang lugar. Nang bumalik sa lungsod Nang bumalik sa lungsod ang mga ngalakal, binalikan niya ang kanyang marangyang buhay. Ngunit hindi siya mapakali sa dami ng alahas at salapi niya. Hindi niya nakita ang kayapaang nakita niya sa simpleng mukha ng matandang magsasaka. Mula noon, nagsimula siyang magbasa ng Biblia at magtanong patungkol sa Diyos. Sa huli, napagtanto niya, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa, kundi sa laman ng puso na puno ng karunungan at pagkaunawa sa Diyos. Napakaganda po ng binanggit ng isang magsasaka. Pero alam niyo po, maalala po natin ano po yung pinili ni Solomon, Haring Solomon. Pinili niya po yung wisdom. At makita po natin kung paano siya blessed ng Lord bilang isang hari, bilang isang lingkod ng Diyos. Mas pinagpala pa siya ng Panginoon. Amen po. So sa atin po, kung titignan po natin yung yaman or ginto na mas mahalaga pa sa pagiging wise, pagiging yung wisdom na binibigay sa atin ng Lord. Siyempre, walang iba yung salita ng Panginoon. Kung makukuha lamang po natin ito, kung i-absorb lamang po natin ito, kung hihimay-himayin po natin ito, kagaya ng binabanggit po dito sa Joshua, makukuha po natin yung mga revelation, kagaya ni Haring Solomon, kagaya ng mga lingkod ng Diyos, pinagpala sila, naging maayos ang buhay po nila, at dito po, sa pinag-aaralan po natin, marami po tayong matututunan. Mabubuksan yung mga kaisipan na nagmumula sa Diyos at magagampanan pa natin ang tungkulin ng mga pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. So, sa akin po, ang masasabi ko po na ginto na masigit pa sa yung intelligence na mas piliin po natin walang iba kundi yung Word of God. Mas piliin po natin yung salita niya. Huwag po nating pagpapalit sa anumang mga bagay na inaalok o nakikita po natin sa mundo. So, iba pa rin ang binibigay ng Lord, iba pa rin yung wisdom and knowledge and understanding na nakuha po natin sa kanyang mga salita. At hindi po ito mababayaran. Hindi po mababayaran yung mga bagay na binibigay po sa atin ng Diyos. So, kung pag-aaralan po natin ito from number 1 hanggang number 8, mas magiging maganda pa yung kalalabasan na papagawa sa atin ng Lord, at tuturuan pa tayo ng Diyos na mas mapaigi pa yung plano ng Diyos sa atin, plano ng Diyos sa ministry mo, plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Muli po, magandang hapon po, pagpalain po kayo. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, patuloy na nagpapasalamat kami. Salamat, Panginoon, sa mga revelation mo. Kagaya ni Haring Solomon, Panginoon agad, ang mga pinag-aaralan namin dito sa Proverbs. Lord, binibigyan mo kami ng mga karunungan upang magampanan namin, maging maayos ang mga buhay ng mga anak mo. Magampanan namin ang tungkulin ng pinagkatiwala mo, Panginoon agad. At higit sa lahat, Panginoon agad, gagawin namin ito hindi lamang patungkol sa mga karunungan o wisdom na binibigay mo sa amin, pero gagawin namin ito, pagpapatuloy namin, Panginoon agad, ang pagkukultivate, pakikinig ng iyong mga salita dahil mahal ka namin, Panginoon agad. At salamat, Panginoon, sa iyong mga salita naway tumanim sa aming mga puso't isipan at magamit namin sa iba pang mga bagay, at ikaw pa rin ang siyang maparangalan sa mga bagay na ito, Panginoon. Salamat, O God, ikaw ang siyang may taas sa buhay namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Diyos.